Magdahilan na lang kayo na siya, gano'n. Pag yun ang awayin yung mga guard, kung sikita kayo kasi utos ng mga mega world, kaya nga binabayaran nila yung mga security guard para umikot yan at mag-monitor sa mga worker. Kapag nasinita kayo na mayroon kayong nakitaan ng violation na wala kayong suot na hard hat, sabihin na lang, pasensya na ito, nandito naman yung aking hard hat sa tabi ko, gano'n na lang. Huwag na kayo magpag-away, tapos yung mga guard ng retir, guard ba, yung talukbong, mga gumagamit ng guard. Siguraduhin nyo mayroong guard yung mga grinder nyo, kukumpiskahin yan. Napalagi ko sinasabi kukumpiskahin yan pagka nakita ni Sir William at siguro hindi lang siguro matsambahan sa inyo minsan, pero kapag ka natsambahan na nadaanan na walang guard, kukumpiskahin yan. Tapos yung mga extension natin, hapon, no? Pagka nag-withdraw kayo ng extension, ibaba nyo naman. Ibaba nyo dito sa budiga, yung mga extension na wini-withdraw nyo. Mayroon akong kinuha doon sa taas na extension, nandoon sa hallway. Yung dulo niya, nandoon sa hagdanan. Ayun kinuha ko, nandoon, nilagay ko doon yung extension. Wala namang, hindi ko alam kung sinong gumamit, pero nandoon lang sa hallway, nandoon sa hagdanan yung dulo niya. Hindi man lang kinuha, hindi man lang iniligpit. Yung mga gumagamit ng extension, pangalagaan naman natin yung extension, hindi natin bahay sa taas, hindi natin pag-aari. At maraming gumagawa, maraming kontraktor na gumagawa dyan. Kaya pangalagaan nyo yung extension, hindi naman mayaman yung ating company na panay-panay na lang yung gawa ni electrician natin ng extension. Dati-dati ang dami ng extension, pero ngayon kukunti na. Kasi nga siguro, iniiwan nyo, may dumadampot. Kaya paalala ko sa mga gumagamit ng extension, ay pag mayroon kayong extension na ginamit, pag uwi, iligpit nyo, dalhin nyo sa budiga. Kasi ngayong iba kagabi, mayroon din natin makita sa taas, may mga tools, yung tools ba, yung pag-aari ng company natin, nandun lang sa kwarto, iniiwan lang sa kwarto. Hindi ko na babanggitin kung kanino yun. Pinasabi ko lang na may mga gamit, may mga tools, may mga extension, naiwan lang sa kwarto, iniiwan. Yung kwarto na ngayon, nakabukas, pwede nga kunin ng mga gumagala doon, mga nag-overtime sa gabi. Kaya pangalagaan nyo, huwag kayo mag-iwan doon, hindi nga natin bahay yun, hindi natin pag-aari ang kwarto. Wala pang pintuan, hindi pa nakalak yung pinto, nandoon lang sa kwarto, nakalapad, nakalagay doon. Pangalagaan natin yun, dahil nga sabi ng budigero natin, may kanya-kanya daw issue. May kanya-kanya daw siya in-issue, yung sabihin, dinigyan daw niya kayo ng mga kanya-kanyang extension. Paano kung nag-checklist, nag-check yung budigero, kung nasaan na yung mga withdraw na ibinigay sa inyo, wala. Hindi, dapat sa inyo. Tapos, next, paalaala ulit, mga kabinet, mayroon pa rin na talaga, hindi talaga naniniwala. Huwag kayong maglagay ng gamit sa loob ng kabinet. Marami na tayong charges, marami ng report ng mga bright light. Naglalagay ng gamit sa loob ng kabinet. Huwag na kayo maglagay. Hindi atin yun. May contractor na may-ari ng mga kabinet. Tapos, next, yung sa taas, na ginagalawan natin, yung, alam niyo ba yung iniigiban natin doon sa 20? Bumabaha. Huwag na kayong magtapon ng tubig doon sa may gripo doon. Mayroon yung maliit na kanya doon. Barado yun, umaapaw na yung tubig doon, umaagos na, wala makaisip. Wala makaisip na sandukin yun. Wala makaisip na linisin yun. Iwan ko kung ano talaga, trabaho tayo ng trabaho, parang yung mahalaga, makatapos kayo, hindi nyo iniisip yung mangyayari. Kapag ka bumaha doon ng bumaha, papagalitan tayo, hindi tayo bibigyan ng tubig. Napakahirap kaya kapag ka walang tubig. Kaya, pangalagaan naman natin yung gripo natin doon. Bumabaha na doon. At umaapaw na yung parang maliit na kanya doon. Tawag yun, di ba tawag yun sa maliit na kanya doon? Sukalo. Sa mga gumagamit, pangalagaan natin yung tubig natin doon. Tapos sa mga pintor, ay pangalagaan din natin yung mga kwarto natin, nagkalat din yung mga galon. Yung galon ba ng pintura? Ang daming nagkalat na galon, hindi nyo man lang maligpit.
Kaso nga lang, dahil mahal ko kayo, dinadaan ko na lang sa paalaala, baka sakaling maniwala kayo sa paalaala ko. Sabihan ako ng mga engineer, bigyan ko kayo ng violation dahil hindi kayo naglilinis. Kasi yung checklist, may nag-checklist dyan, kung ano yung kwarto na ginagalawan nyo, checklist. Anong pangalan yung gumagawa sa unit A, B, C, D, gano'n. Sinusulat doon. Ngayon, pagka nag-ikot kami ng gabi, madumi. Yung checklist nyo kayo gumawa dito. Anong doon na, checklist. Kaya, sabihan nila kung bigyan ko kayo ng violation, isang linggong pahinga. Napatahirap kayo magpahinga. Lalo kung may binubuhay tayong pamilya, may mga pinapaaral tayong mga anak, magpapahinga tayo ng linggo, sasabihin ng yung anak, yung mga apo, si tatay tamad, ayaw magtrabaho. Di pala alam ng anak na babigyan pa ng violation. Alagaan natin trabaho natin. Napakadali naman maglinis bago umuwi. Pero pagpasok yung iba, napakabagal, dahan-dahan, parang pato. Pag-uwi ang bilis, di ba? Parang pusin. Ayun, mayroong ganon. Kasi nga yung pinagkatrabawan natin sa taas, hindi nga nalinisan yun ang ating paalaala mga kaibigan, maglinis. Ngayong umaga, bago magsimula, maglinis. Okay, salamat. Gabayan na ako ng ating Panginoong Diyos. Salamat sa inyong pagdalaw, pakikinig. Sana ay ligtas tayo. Oras, minuto, segundo sa orasan para mabuhay tayo ng mapayapa. God bless us all. Salamat. Thank you.